Hindi dapat ganito ang magiging katapusan ng araw ni Lyra. Dapat sana'y pauwi na siya, bitbit ang maliit na kita mula sa pagtitinda ng chicharon sa gilid ng maingay na palengke ng Isla Amara. Ngunit imbes na kapayapaan ang pag-uwi, isang sigaw ang palm unit sa hangin, sinundan ng kalabog at takbuhan ng mga tao. Isang lalaki ang pinagkakaguluhan, pinagtutulungang sakta ng 3 di kilalang lalaki. Dugo, yan ang unang nakita ni Lyra. Dugo sa puting damit ng lalaki, dugo sa gilid ng labi nito habang pilit siyang tumatayo sa kabila ng mga suntok at sipa. Ang mga tao sa paligid ay nagsisigawan lang, may mga nagva-video pa sa cellphone, pero walang lumalapit para tumulong. Parang isang eksena sa pelikula na pinapanood lang ng lahat. Hindi alam ni Lyra kung anong sumanib sa kanya. Siguro ang awa, siguro ang inis sa kawalang pakialam ng iba. O siguro, dahil lang pagod na siyang laging tumatakbo palayo sa gulo. Gamit ang natitirang lakas matapos ang maghapong pagtayo at pag-aalok ng paninda, sumigaw siya. Hoy, tama na yan. May mga pulis na paparating, pagsisinungaling niya, itinaas ang boses para marinig ng lahat. Kasabay noon ay kinuha niya ang maliit niyang panindang bangkito at ibinato sa direksyon ng mga nananakit, hindi para tumama, kundi para lumikha ng diversion. Natigilan ang mga lalaki, nagkatinginan. Sapat na yun para makalapit si Lyra sa lalaking duguan at halos hindi na makatayo. Hinawakan niya ito sa braso. Kuya, tayo na. Bilis, hindi na nagtanong ang lalaki. Tila naubos na ang lakas nito. Nanginginig itong nagpatulong kay Lyra. Halos magkandahapay sila habang mabilis na lumalakad palayo sa gulo. Naririnig pa nila ang mga mura ng mga humahabol pero hindi na sila lumingon. Sakto namang bumuhos ang malakas na ulan. Yung tipo ng ulan na biglaan, malalaki ang patak, at halos wala ka nang makita sa paligid. Mabilis na nagtakbuhan ang mga tao para sa ilong. Nakita ni Lyra ang isang nakaparadang jeepney sa di kalayuan, walang sakay, tila naghihintay lang na tumila ang ulan. Doon sila nagmadaling ilong, sa ilalim ng konkretong silungan sa gilid ng kalsada kung saan nakahimpil ang jeepney. Humahangos silang dalawa. Basang-basa ang damit ni Lyra, nanlalamig, pero mas iniinda niya ang kalagayan ng lalaking katabi. Nakasandal ito sa pader, hirap huminga, pumikit na tila iniinda ang sakit. Pinagmasdan siya ni Lyra habang abala ito sa paghahabol ng hininga. Kahit gusot ang damit at may dugo, bakas sa tindig nito ang kakaibang aura. Hindi ito mukhang taga-Isla Amara. Ang suot nitong relo, kahit nabasa, mukhang mamahalin. Ang sapatos, kahit may putik na, mukhang galing sa syudad. Maputi ang balat nito, matangos ang ilong, at kahit nakapikit, bakas ang maamong mukha na ngayon ay puno ng pasa at galos. Ayos ka lang, kuya, mahinang tanong ni Lyra, hindi sigurado kung naririnig siya nito sa lakas ng buhos ng ulan sa yero ng silungan. Dahan-daang damilat ang lalaki. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, parang huminto ang lahat ng ingay ng ulan, ang lamig ng hangin, ang kaba sa dibdib ni Lyra. May kung anong kislap sa mga mata nito, isang uri ng lalim na hindi niya moari. Ngunit agad ding napalitan yun ng sakit. Salamat, hirap nitong sabi. Ang boses nito, kahit paos, ay malalim at may kakaibang bigat. Walang anuman, sagot ni Lyra, medyo nailang. Iniwas niya ang tingin at tumingin na lang sa buhos ng ulan. Sino ba yung mga humahabol sa'yo? Umiling lang ang lalaki, hindi sumagot. Muli itong pumikit, katahimikan ang namagitan sa kanila, tanging tunog lang ng malakas na ulan ang maririnig. Pinapanood ni Lyra ang pagpatak ng tubig sa kalsada, ang paglikha nito ng maliliit na alon sa mga lubak. Hindi niya alam kung bakit pero may kakaibang pakiramdam sa tabi ng lalaking ito. Isang pakiramdam na hindi niya pa naranasan dati, pinaghalong kaba, awa, at hindi niya masabi kung ano pa. Nagsisimula ng hamina ang ulan nang biglang tumayo ang lalaki. Medyo uminda pa ito sa sakit pero pinilit. Kailangan ko nang umalis, sabi nito, diretso na ang tingin sa kalsada. Teka, kuya, okay ka na ba talaga? Malakas pa ang tama mo, nag-aalalang sabi ni Lyra. Isang tipid ng ngiti lang ang isinukli nito. Salamat ulit, miss, may dinukot ito sa bulsa ng pantalon.
Isang wallet na gawa sa mamahaling katad. Mukhang may iaabot sana ito pero nag-aalangan. Ibinalik din ito sa bulsa. Mag-iingat ka, dagdag pa nito, at bago pa makasagot si Lyra, mabilis na itong naglakad palayo, paika-ika pa rin, nawala sa paningin niya sa gitna ng mga naglalakad na ngayong papalabas na ulit dahil tumila na ang ulan. Naiwan si Lyra sa silong ng jeepney, nakatanaw sa direksyong pinuntahan ng lalaki. Basang-basa pa rin, nilalamig, at ngayon ay naguguluhan. Sino kaya siya? Bakit siya hinahabol? At bakit parang may kakaiba siyang naramdaman noong nagtama ang mga mata nila? Mapapabuntong hininga na sana siya nang may mapansin siyang nahulog malapit sa kinatatayuan niya kanina. Isang itim na bagay. Dinampot niya ito. Ang wallet ng lalaki. Siguro nahulog noong tumayo ito o noong may dinukot ito kanina. Kinabahan si Lyra. Kailangan niyang isauli ito. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silungan, pilit hinahanap ng mga mata ang lalaki sa nagsisimula ng dumaming tao sa kalsada. Pero wala na ito. Naglaho na parang bula. Bumalik si Lyra sa silungan, hawak ang wallet. Mabigat ito. Binuksan niya, nagbabaka sakaling may makita siyang pagkakakilanlan ID, calling card, kahit ano. Puro pera ang laman. Malulutong na libuhin. Halagang hindi pa niya nahahawakan sa buong buhay niya. May mga credit card din mga pangalang hindi pamilyar sa bangko. Pero walang kahit anong ID. Walang pangalan. Walang litrato. Walang address. Para siyang may hawak na hiwaga. Napatingin siyang muli sa kalsada kung saan nawala ang lalaki. Ang tanging naiwan lang ay ang tunog ng mga sasakyan, ang amoy ng basang lupa, at ang mga tanong na nagsisimulang mabuo sa isip niya. Sino ang misteryosong lalaking tinulungan niya sa gitna ng ulan? At paano niya isasauli ang wallet na ito na walang palatandaan kung sino ang nagmamay-ari? Nakatayo lang doon si Lyra, hawak ang wallet, habang ang huling patak ng ulan ay tumutulo mula sa yero ng silungan, tila mga luhang sumasabay sa katahimikan ng kanyang pagkalito at nagsisimulang kuryusidad. Ang pagtatagpong iyon, kahit saglit lang, ay nag-iwan ng markang hindi niya palubos maintindihan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ng husto ang araw, nagising si Lyra na mabigat ang pakiramdam. Hindi dahil sa pagod sa pagtitinda kahapon, kundi dahil sa wallet na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Ang daming pera, ang daming tanong. Sino ang lalaking iyon? Bakit siya hinahabol? At paano niya isasauli ang wallet kung wala man lang itong pagkakakilanlan? Pakiramdam niya, may hawak siyang isang malaking sikreto na hindi niya alam kung paano panghahawakan. Para mahimasmasan, nagpa siyang maglakad-lakad muna sa tabing dagat. Ang alat ng hangin at ang tunog ng mga along humahampas sa buhanginan ang madalas niyang takbuhan kapag nababagabag siya. Maaga pa, kaya't halos siya lang ang tao roon, maliban sa ilang mangingisda na nag-aayos ng kanilang mga lambat sa di kalayuan. Naupo siya sa isang malaking bato, pinapanood ang dahan-daang pagliwanag ng kalangitan. Ngunit ang katahimikang hinahanap niya ay biglang nabasag. Isang mahinang iyak. Noong una, inakala niyang guni-guni lang niya ito, dala ng puyat at pag-iisip. Pero narinig niya ulit, mas malinaw na ngayon. Isang iyak ng sanggol. Tumayo si Lyra, inikat ang paningin. Saan nanggagaling ang iyak? Sinundan niya ang tunog, dahan-dahan, hanggang sa mapadpad siya sa isang lumang bangka na nakasadsad sa buhanginan, medyo malayo sa mga mangingisda. Nakatirik ito na parang matagal nang hindi nagagamit. At doon, sa ilalim ng bangka, sa pagitan ng mga katig, nanggagaling ang iyak. Dahan-dahan siyang sumilip. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Isang sanggol. Nakabalot sa isang manipis at maruming kumot, nanginginig sa malamig na simoy ng hangin ng umaga. Walang kasama. Walang ibang tao sa paligid. Ang mga paa nito ay nakalabas sa kumot, namumutla sa lamig. Diyos ko po, bulong ni Lyra sa sarili. Agad siyang lumapit. Maingat niyang binuhat ang sanggol. Ang liit nito, ang gun. Patuloy ito sa pag-iyak, tila gutom na gutom at nilalamig. Mabilis na hinubad ni Lyra ang kanyang alampay na suot, isang manipis na tela na ginagamit niyang pananggalang sa araw o lamig. Maingat niyang ibinalot ito sa sanggol, dinobal ang pagbalot para main item ito. Hinaplos niya ang maliliit nitong pisngi. SHHH.
Tahan na, baby. Nandito na si ate. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi yun. Pero sa mga sandaling iyon, tila may kung anong humaplos din sa puso niya. Isang pakiramdam ng awa at proteksyon. Iginala niya muli ang paningin. Umaasa siyang may makikitang magulang na naghahanap. Baka naman naiwan lang saglit. Pero wala. Ang tanging naroon ay ang alon, ang hangin, at ang iyak ng sanggol na unti-unting humihina sa kanyang mga bisig, marahil dahil sa init na dulot ng alampay at ng kanyang yakap. Dali-dali niyang dinala ang sanggol patungo sa pinakamalapit na health center ng kanilang barangay. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang mapaisip. Sino ang mag-iiwan ng ganito kaliit na anghel sa tabing dagat? Anong klaseng ina ang gagawa nito? Sa health center, agad siyang inisikaso ng nag-iisang nurse na naka-duty. Gulat ito nang makita ang sanggol. Saan mo natagpuan yan, Lira? Tanong ni Nurse Fe. Kilala siya nito dahil madalas siyang magpatingin doon kapag nagkakasakit. Sa ilalim po ng lumang bangka sa may tabing dagat, Ate Fe. Walang kasama. Nanginginig na po sa lamig, paliwanag ni Lira habang maingat na inaabot ang sanggol sa nurse. Agad na sinuri ni Nurse Fe ang sanggol. Lalaki ito, mukhang ilang linggo pa lang ang gulang. Medyo mababa ang timbang pero mukhang malusog naman bukod sa panginginig dahil sa lamig. Binigyan ito ng gatas at binihisa ng maliit na damit na donasyon sa center. Hay, kawawang bata, sino naman kaya? Ang gumawa nito, naiiling na sabi ni Nurse Fe. Hintayin natin dito, baka may magulang na lumitaw at maghanap. Ipagbibigay alam ko na rin ito kay Kapitana. Lumipas ang 1, 2, 3 oras. Nagtanghali na, pero walang sino mang dumating sa health center para hanapin ang sanggol. Walang nanay na umiiyak, walang tatay na nag-aalala. Wala, si Lira, hindi umalis sa tabi ng sanggol. Siya ang nagtimpla ng gatas ng magutom itong muli. Siya ang nagpatahan ng umiyak ito. Siya ang nagpalit ng lampin na ibinigay ni Nurse Fe. Habang pinagmamasdan niya ang maliit na mukha ng sanggol na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa maliit na crib ng center, unti-unting may kung anong nabubuo sa loob niya. Isang kakaibang koneksyon. Hinawakan niya ang maliit nitong kamay. Ang liit ng mga daliri nito. Napaka-inosente. Napaka-walang kalaban-laban. Huwag kang mag-alala, baby boy, bulong niya. Hindi kita pababayaan. Sa mga sandaling iyon, habang hawak niya ang kamay ng sanggol, bigla itong umiti habang natutulog. Isang maliit na ngiti na nagpatunaw sa puso ni Lira. At kasunod noon, isang mahinang halakhak ang kumawala sa bibig nito, parang isang anghel na bamulong. Napangiti si Lira. Ito ang unang beses na nakita niya itong tumawa, kahit sa pagtulog. Nawala lahat ng pagod at pag-aalala niya. Sa halip, napalitan iyon ng isang mainit at hindi maipaliwanag na kaligayahan. Miko, bulong niya ulit, hindi niya alam kung saan nanggaling ang pangalan. Miko ang ipapangalan ko sa'yo. Nang hapon ding iyon, dumating si Kapitana Elena, ang barangay captain nila. Isang babaeng nasa mid-40s, kilala sa pagiging prangka pero may malasakit sa komunidad. Tiningnan niya ang sanggol, pagkatapos ay si Lira. Lira, naikwento na sa akin ni Fe ang nangyari, sabi ni Kapitana. May balita na ba? Umiling si Lira. Wala pa po, Kapitana. Mula umaga po, wala pa ring naghahanap sa kanya. Bamantong hininga si Kapitana Elena. Ganito ang gagawin natin. Iimbestigahan natin ito. Magtatanong-tanong ako sa mga kalapit barangay. Pero pansamantala, kailangan ng mag-aaruga sa bata. Ayon sa DSWD procedure, dapat sana sa kanila ito dalhin, pero alam mo naman, malayo ang bayan at puno na rin sila. Bukas pa siguro mapupuntahan ito. Tumingin si Kapitana Elena ng diretso kay Lira. Ikaw ang nakakita sa kanya, Lira. At nakikita ko kung paano mo siya alagaan mula pa kanina. May bahid ng pag-aalangan sa boses nito. Kung wala pa ring kukuha sa kanya hanggang bukas, o kung walang magulang na lumitaw, handa ka bang ikaw muna ang pansamantalang mag-alaga sa kanya? Ikaw na ang pansamantalang ina. Natigilan si Lira. Siya, magiging ina? Sa isang sanggol na hindi niya kaano-ano? Paano? Sa maliit niyang kita sa pagtitinda ng chicharon, halos hindi nga ito sapat para sa sarili niya.
Pero nang tumingin siya ulit kay Baby Miko na natutulog pa rin ng mahimbing, parang may bamulong sa puso niya. Sino pa ba ang mag-aalaga sa kanya kung hindi siya? Pero kasabay ng pag-usbong ng pagmamahal kay Miko ay ang simula ng bulong-bulungan sa barangay. Nang iuwi ni Lyra si Miko kinagabihan, dahil pumayag na si Kapitana na sa kanya muna ito ipaalaga pansamantala, ramdam niya ang mga mapanuring tingin ng mga kapitbahay. Narinig niya ang mga tanong na hindi direktang sinasabi sa kanya, kaninong anak yan? Saan niya nakuha yan? Baka anak niya talaga yan sa kung sino, tinatago lang. Nako, dagdag gastos lang yan sa buhay niya. Nasasaktan si Lyra sa mga naririnig niya, pero mas nangingibabaw ang pag-aalala niya para kay Miko. Kailangan siya ng batang ito. Pagdating sa maliit niyang tahanan isang kwartong inuupahan niya malapit sa palengke maingat niyang inihiga si Miko sa kanyang nag-iisang banig. Pinagmasdan niya ito habang natutulog. Napakaliit, napaka-inosente sa lahat ng gulo at tanong na bumabalot sa kanya. Huminga ng malalim si Lyra. Hinawakan niya ulit ang wallet na nasa bulsa niya. Pagkatapos ay tumingin ulit siya kay Miko. Dalawang hiwaga ang hawak niya ngayon. Isang wallet na puno ng pera at walang pangalan, at isang sanggol na walang magulang. Parehong dumating sa buhay niya nang hindi inaasahan. Ano ang gagawin niya? Hindi niya alam. Ang tanging sigurado siya, habang pinagmamasdan niya si Miko, ay hindi niya ito kayang iwanan. Kahit anong mangyari, poprotektahan niya ang batang ito. Ang batang iniwan ng mundo, pero tinawag ng kanyang puso. Lumipas ang ilang linggo sa Isla Amara. Naging sentro ng munting mundo ni Lyra si Baby Miko. Kahit mahirap pagsabayin ang pagtitinda ng chicharon at pag-aalaga sa isang sanggol, hindi niya ito ininda. Ang bawat ngiti, bawat ungol, bawat paghawak ng maliliit na daliri ni Miko sa kamay niya ay nagbibigay sa kanya ng lakas at kakaibang saya na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang wallet ng misteryosong lalaki? Naitago niya ito ng mabuti, sa isang lumang lata ng biskwit kasama ng kaunti niyang ipon. Paminsan-minsan, tinititigan niya ito, nagbabalik sa alaala ang tagpo sa ilalim ng ulan, ang mga matang nagtama, at ang mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Ngunit mas madalas, ang atensyon niya ay na kay Miko. Ang mga bulong-bulungan sa barangay ay hindi pa rin nawawala. May mga nakikisimpat siya kay Lyra, pero mas marami ang mapanghusga. Anak sa pagkadalaga siguro, sabi ng ilan. Baka naman napulot lang talaga, pero bakit hindi ipaampon, tanong ng iba. Pinipilit ni Lyra na huwag itong pansinin, ngunit may mga pagkakataong tumatagos ito sa kanyang puso, lalo na kapag nakikita niyang tinititigan si Miko ng mga tao na para bang ito'y isang kakaibang nilalang. Isang hapon, habang nagpapatulog siya kay Miko sa labas ng kanyang maliit na inuupahang kwarto, sa ilalim ng lilam ng isang puno ng mangga, isang anino ang tumabon sa kanila. Akala niya ay isa lang sa mga kapitbahay, ngunit nang iangat niya ang kanyang tingin, natigilan siya. Ang lalaking tinulungan niya sa palengke. Ang lalaking nagmamay-ari ng wallet. Nakatayo ito roon, ilang hakbang lang ang layo. Wala na ang mga pasa at galos sa mukha nito, maliban sa isang maliit na peklat malapit sa gilid ng labi na tila permanenteng marka na ng nangyari. Mas maayos na ang tindig nito ngayon, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong, pero hindi pa rin may tatago ang kakaibang ang ora ng isang taong hindi sanay sa simpleng pamumuhay ng isla. Mas malinis, mas klaro ang mukha nito ngayon, at hindi maikakailang, gwapo ito. Pero hindi ang hitsura nito ang nagpatigil sa mundo ni Lyra, kundi ang mga mata nito. Nakatitig ito hindi sa kanya, kundi kay Miko na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. May kung anong emosyon sa mga matang iyon, pagtataka, pagkalito, at hindi niya masabi kung ano pa. Isang emosyong nagpakaba sa kanya. Si Dante Velasco, bagaman hindi pa alam ni Lyra ang pangalan niya, ay hindi bumalik sa Isla Amara bilang CEO. Bumalik siya bilang isang taong ginugulo ng isang tanong na hindi niya maiwaksi sa isipan simula nang makarecover siya sa Maynila. Ang mga balita tungkol sa isang sanggol na natagpuan sa isla ilang araw matapos siyang umalis doon ay umabot sa kanya sa hindi inaasahang paraan. Noong una, binalewala niya ito.
Ngunit habang tumatagal, ang larawan ng babaeng tumulong sa kanya at ang mga bulong tungkol sa sanggol ay nagsimulang maghalo sa kanyang isipan. May kung anong nagtulak sa kanya na bumalik, na alamin ang totoo. Nang makita niyang muli si Lyra, bumalik ang alaala ng gabing iyon, ang tapang nito, ang tulong na hindi niya inaasahan. Pero nang makita niya ang sanggol sa mga bisig nito, ibang pakiramdam ang nanaig. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang bata, may kung anong pamilyar sa mukha nito. Kahit natutulog, may mga anggulo na parang refleksyon niya sa salamin. Posible kaya? Dahan-daang lumapit si Dante, maingat na hindi magulat ang babae o ang bata. Miss, mahina niyang tawag. Nagulat si Lyra nang magsalita ito. Agad niyang niyakap ng mas mahigpit si Miko, na bahagyang nagising at umungol dahil sa biglaang paggalaw. Napahawak siya ng mahigpit sa likod ng bata, ang mga mata niya'y puno ng pagbabantay at pagtatanggol. Ang kaba na naramdaman niya noong una silang nagkita ay bumalik, ngunit ngayon, mas matindi ito, may kasamang takot. Para saan ang pagbabalik niya? Nalaman ba niya ang tungkol sa wallet? O may iba pa siyang pakay? Ikaw, halos pabulong na sabi ni Lyra, pinipilit na maging kalmado ang boses kahit bumibilis ang tibok ng puso niya. Anong kailangan mo? Hindi agad sumagot si Dante. Ang mga mata niya ay nanatili kay Miko, na ngayon ay bahagyang damilat na, inaantok pa. May kung anong paglambot sa ekspresyon ni Dante, pero may halong matinding pag-iisip. Para bang sinusuri niya ang bawat detalye sa mukha ng sanggol. Bumalik lang ako para magpasalamat ulit, sabi ni Dante, iniangat na ang tingin kay Lyra. At para isauli sana, o itanong kung nakita mo ba ang wallet ko. Nahulog yata noong gabing iyon. Ang wallet, ito nga ang pinunta niya. Gaman ng kaunti ang pakiramdam ni Lyra, pero hindi pa rin nawala ang pagbabantay niya. Itinago niya ang wallet, oo, pero hindi niya pwedeng basta-basta ipahalata iyon. Wallet, hindi ko napansin, mabilis niyang sagot, umiiwas ng tingin. Maraming tao noon, baka napulot na ng iba. Tumango si Dante, pero bakas sa mukha niya ang hindi pagkumbinsi. Muli siyang tumingin kay Miko, na ngayon ay medyo gising na at nakatitig lang sa kanya na may inosenteng kuryusidad. Siya, dahan-daang itinuro ni Dante ang bata, nag-aalangan. Anak mo? Diretso ang tanong, pero tumama ito kay Lyra na parang isang sampal. Alam niyang ito ang tanong ng marami, pero iba ang dating kapag galing sa lalaking ito. Isang lalaking hindi niya kilala, pero may kung anong koneksyon silang hindi maipaliwanag dahil sa gabing iyon. Hindi mo na kailangang malaman, matigas niyang sagot, mas hinigpitan ang yakap kay Miko. Wala kang kinalaman sa amin. Hindi umalis si Dante. Sa halip, humakbang pa ito palapit, sapat lang para masilayan ng mas malinaw ang mukha ni Miko. Kitang-kita ni Lyra ang pagkunot ng noo nito, ang pagsusuri sa bawat feature ng bata. Ang mga mata, ang ilong, ang hugis ng mukha. Kinilabutan si Lyra. Bakit ganito siya makatingin sa bata? Anong tumatakbo sa isip niya? Imposible, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Nagkataon lang. Pero ang kaba sa dibdib niya ay lumalakas. Pasensya na, sabi ni Dante, tila napansin ang pagiging depensable ni Lyra. Hindi ko intensyong manghimasok, pero, kamukha niya. Natigilan siya, tila naghahanap ng tamang salita, ang mga mata ay hindi maialis kay Miko. May kilala lang ako, may hawig lang. Ang paliwanag ay hindi nakabawas sa kaba ni Lyra. Sa halip, lalo pa itong nagpatindi. Bakit kailangan niyang sabihin iyon? Bakit kailangan niyang pagkumparahin si Miko sa kung sino man? Nagkakamali ka, mabilis at mariin niyang sagot. Walang ibang kamukha ang anak ko kundi, wala. Halos masabi niyang ako, pero pinigilan niya. Ayaw niyang magbigay ng kahit anong impormasyon. Marami lang talagang magkakamukha sa mundo. Pinilit ni Lyra na maging matatag, pero sa loob niya, nag-uumpisa ng manginig ang mga tuhod niya. Ang paraan ng pagtitig ni Dante kay Miko ay hindi basta-basta. May lalim, may pagtatanong, may pagkilatis na nagpapadala ng kuryente sa buo niyang katawan. Hindi na nagsalita si Dante. Nanatili lang itong nakatitig kay Miko, na ngayon ay hindi na inaantok.
Ang mga maliliit na mata nito ay nakatuon din sa kanya, tila pinag-aaralan din ang estrangherong nasa harapan nila. At doon nangyari ang isang bagay na nagpahinto sa paghinga ni Lyra. Si Miko, sa kanyang inosenteng pag-uusisa, ay iniabot ang maliit niyang kamay. Dahan-dahan, ang maliliit niyang mga daliri ay hinawakan ng hintuturo ni Dante na nakababalang sa gilid nito. Isang saglit na katahimikan, parang nag-slow motion ang lahat. Ang liit ng kamay ni Miko kumpara sa daliri ni Dante. Ang init na tila lumipat mula sa bata patungo sa lalaki. Nakita ni Lyra ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Dante, ang pagbukas ng kanyang bibig na parang may gustong sabihin pero walang lumalabas na salita. Isang koneksyon na hindi maitatanggi na nasaksihan mismo ni Lyra. Isang koneksyon na hindi maitatanggi na nasaksihan mismo ni Lyra. Ang simpleng paghawak na iyon ay parang kidlat na gumuhit sa pagitan ng dalawa, nag-iwan ng init at kuryente na ramdam kahit ni Lyra. Nakita niya ang paglunok ni Dante, ang pagkuyom ng kabilang kamay nito, ang biglaang pag-igting ng kanyang panga. Para itong nasaktan at nagulat ng sabay. Ang malamig at kalkuladong aura nito kanina ay biglang naglaho, napalitan ng hilaw na emosyon, isang bagay na mas nakakatakot para kay Lyra. Mabilis niyang hinayla ang kamay ni Miko palayo sa daliri ni Dante. Mas hinigpitan niya ang yakap sa bata, halos isubsob ang mukha nito sa kanyang dibdib para itago ito mula sa mapanuring mga mata ng lalaki. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa ilalim ng puno. Umalis ka na, sabi ni Lyra, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at galit. Wala kang dapat makita dito. Wala kang kinalaman sa amin. Hindi agad kumibo si Dante. Ang mga mata niya ay nakatutok pa rin sa pwesto kung saan hinawakan ni Miko ang kanyang daliri kanina, tila nararamdaman pa rin ang init noon. Nang mag-angat siya ng tingin kay Lyra, ang pagkalito at suspecha ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Sino ka ba talaga? Mahinang tanong ni Dante, pero may bigat. At sino ang batang yan? Sinabi ko na, umalis ka na, sigaw ni Lyra. Hindi na napigilan ang emosyon. Naramdaman niyang nagsisimula ng mangilid ang luha sa kanyang mga mata, pero pinilit niyang huwag itong ipakita. Kailangan niyang maging matapang para kay Miko. Ano bang kailangan mo sa amin? Pera, wala akong pera. Kung yung wallet ang habol mo, wala na yun. Hindi wallet ang naputol ang sasabihin ni Dante. Tumingin siyang muli kay Miko, na ngayon ay medyo takot na dahil sa pagsigaw ni Lyra at nagsisimula ng umungol. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lyra, sa mga mata nitong puno ng pagtutol at pagtatanggol. May bumubulong sa loob ni Dante. Isang boses na nagtatanong, nag-uudyok. Ang batang iyan, bakit parang ang lakas ng kabog ng dibdib ko nang hawakan niya ako? Bakit parang may bahagi sa akin na nakikilala siya? Ngunit kasabay noon ay ang pag-aalinlangan. Imposible. Paano mangyayari yon? At ang babaeng ito, bakit ganito na lang ang pagtatago niya? May karapatan ba akong malaman ang totoo? Halos pag-ulong niyang tanong, hindi sigurado kung para kay Lyra o para sa sarili niya. Narinig ito ni Lyra, at ang tanong na iyon ang lalong nagpatigas sa kanya. Karapatan? Anong karapatan ang sinasabi niya? Ang karapatang manggulo sa tahimik nilang buhay? Ang karapatang magtanong tungkol sa isang batang basta na lang iniwan? Karapatan, mapait na tumawa si Lyra. Hinarap niya si Dante ng buong tapang, kahit nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Hindi lahat ng bata may ama na gustong kilalanin sila. At hindi lahat ng ama ay karapat-dapat sa karapatang iyan. Ang mga salita ni Lyra ay tumama kay Dante na parang sampal. Nakita niya ang sakit at pait sa mga mata nito. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang galit nito, pero ramdam niya ang bigat. Hindi na siya nagsalita pa. Isang huling tingin kay Miko, na ngayon nakasubsob na sa balikat ni Lyra, at pagkatapos ay kay Lyra, na matigas ang mukhang nakatingin sa malayo, tila ayaw na siyang makita. Tumalikod si Dante at nagsimulang maglakad palayo. Mabigat ang bawat hakbang. Ang mga tanong sa kanyang isip ay mas dumami pa kaysa noong dumating siya. Ang paghawak ng bata sa daliri niya, ang mga salita ni Lyra, ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. May mali, may hindi tama, at kailangan niyang malaman kung ano iyon. Naiwan si Lyra na nakatayo roon, yakap-yakap si Miko.
Pinanood niya ang papalayong anyo ni Dante hanggang sa mawala ito sa kanto. Nang masigurong wala na ito, doon pa lang siya nanghina. Napaupo siya ulit sa damuhan, nanginginig, habang si Miko ay nagsisimula ng umiyak dahil marahil ay naramdaman nito ang takot at tensyon ng ina-inahan. SHHH, tahan na, Miko ko, alo niya sa bata, habang pinupunasan din ang sariling luha. Nandito lang si nanay. Hindi kita pababayaan. Hindi tayo pababayaan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ang takot ay nanatili. Ang pagbabalik ng lalaking iyon ay nagdala ng anino ng pagdududa at panganib sa munti nilang mundo. At ang tanong na iniwan nito sa hangin ay umalingaw sa kanyang isipan, anak ko ba siya? Isang tanong na kinatatakutan ni Lyra na baka may katotohanan. Ilang gabi matapos ang kanilang huling paghaharap, muling nag-cruise ang landas ni Lyra at Dante. Sa pagkakataong ito, sinadya na ni Dante. Hinintay niya si Lyra sa labas ng maliit nitong inuupahan, matapos niyang matiyak na tulog na si Miko at katatapos lang ni Lyra sa pagliligpit ng kanyang mga pinagbentahan ng chicharon para sa araw na iyon. Tahimik ang paligid, tanging ang liwanag ng buwan at ng isang nag-iisang poste ng ilaw ang nagsisilbing tanglaw sa makipot na eskinita. Lumabas si Lyra para magtapon ng basura nang makita niya itong nakatayo roon, nakasandal sa pader, tila malalim ang iniisip. Agad na bumalik ang kaba at pagtatanggol sa dibdib ni Lyra. Ano na naman ang kailangan nito? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lyra, malamig ang tono, hawak pa rin ang maliit na supot ng basura. Humarap si Dante, ang mukha ay seryoso sa ilalim ng malamlam na ilaw. Wala na ang pag-aalinlangan na nakita ni Lyra noong huli silang nagkita. Napalitan iyon ng determinasyon. Kailangan nating mag-usap, Lyra, sabi nito, ang boses ay mahinahon ngunit may diin. Wala tayong dapat pag-usapan, sagot ni Lyra, akmang tatalikod na. Tungkol sa bata, mabilis na sabi ni Dante, na nagpatigil kay Lyra. Tungkol kay Miko, dahan-daang lumingon si Lyra, ang mga matay nagbabaga. Anong tungkol sa kanya? Huminga ng malalim si Dante. Lumakad ito palapit, hindi masyadong malapit para hindi makaramdam ng banta si Lyra, pero sapat lang para marinig siya ng malinaw. May mga bagay na kailangan kong gawin, Lyra. Para sa posisyon ko. Para sa kumpanya ng pamilya ko, simula niya, tila nahihirapang ipaliwanag. May mga kondisyon, mga requirements na kailangan kong matugunan. Isa na roon ang pagkakaroon ng asawa. Nangunot ang noo ni Lyra. Asawa? Ano ang kinalaman niya roon? At naniniwala ako, pagpapatuloy ni Dante, ang mga matay diretso sa kanya, na si Miko, na siya ang batang hinahanap ko. Na may koneksyon ako sa kanya. Hindi niya direktang sinabing anak ko siya, pero malinaw ang ipinapahiwatig. Kaya, huminto siya sandali, tila pinapakiramdaman ang magiging reaksyon ni Lyra. May alok ako sa'yo. Hindi nagsalita si Lyra, pero ang pag-igting ng kanyang mga kamay sa supot ng basura ay nagsasabing nakikinig siya, kahit pa hindi niya gusto ang naririnig. Pakasalan mo ako, Lyra. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Lyra. Nanlaki ang mga mata niya, hindi makapaniwala. Ano? Isang kasunduan, mabilis na paliwanag ni Dante, tila inaasahan na ang ganoong reaksyon. Isang kasal sa papel. Bibigyan kita ng pera, sapat para hindi ka na magtinda pa ng chicharon. Bibigyan kita ng maayos na bahay, dito man sa isla o sa Maynila, kung saan mo gusto. At higit sa lahat, bibigyan ko ng magandang kinabukasan si Miko. Edukasyon, seguridad, lahat ng hindi mo kayang ibigay sa kanya ngayon. Nabitawan ni Lyra ang hawak niyang supot ng basura. Ang laman noon ay kumalat sa semento, mga balat ng sibuyas, pinagbalatan ng itlog, ilang tuyong dahon. Pero hindi niya ito pinansin. Ang buong atensyon niya ay nasa lalaking nasa harapan niya, na ngayon ay parang isang demonyong nag-aalok ng kasunduan kapalit ng kanyang kaluluwa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Kasunduan? Ganoon lang yun sa'yo? Isang negosyo? Ito ang pinakamadaling paraan, Lyra, giit ni Dante. Makukuha ko ang kailangan ko, at makukuha mo ang kailangan ninyo ni Miko. Ang kailangan namin? Halos. Pasiga na sabi ni Lyra,
ang galit ay nangingibabaw na ngayon sa kanyang boses. Ang sakit na nararamdaman niya ay parang mga karayom na tumutusok sa puso niya. Akala mo ba pera lang ang kailangan namin? Akala mo ba mabibili mo kami? Akala mo ba ganun lang kadali yun? Lumapit siya kay Dante, tinuro ito sa dibdib. Hindi ako laruan na pwede mong bilhin kapag kailangan mo. Hindi ako isang bagay na pwede mong gamitin para lang makuha mo yung lintik na posisyon mo o kumpanya mo. At lalong hindi mo pwedeng basta-basta ang kininang anak ko para lang sa sarili mong interes. Lira, hindi ganon yun, putol ni Lira. Umaagos na ang mga luha sa kanyang mga pisngi dahil sa galit at pagkadurog ng puso. Tingin mo sa akin isang hamak na tindera lang na madaling mauto ng pera? Tingin mo sa amin ni Miko ay mga pyesa lang sa laro ng mayayaman na tulad mo? Ang kapal ng mukha mo. Bawat salita ay parang latigong humahampas kay Dante. Nakita niya ang lala ng sakit na naidulot ng kanyang alok. May bahagi sa kanya na nagsisisi sa paraan ng pagkasabi niya noon, pero ang pangangailangan niya ay mas matimbang. Hindi kita iniinsulto, Lira, sabi niya, pilit pinapakalma ang boses. Inaalok kita ng solusyon. Isipin mo si Miko. Ang kinabukasan niya. Ang kinabukasan ni Miko ay ako ang magtataguyod, sigaw ni Lira. Kahit magkanda kuba ako sa pagtitinda, palalakihin ko siya ng marangal. Hindi ko kailangan ng pera mo na galing sa isang kasunduan na walang puso. Tinalikuran niya si Dante, pinunasan ang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Pumasok siya sa loob ng kanyang kwarto at malakas na isinara ang pinto, iniwan si Dante na nakatayo roon sa ilalim ng gabi, kasama ang mga basurang nakakalat sa semento at ang bigat ng kanyang mga salita. Napasuntok si Dante sa pader, pigil ang lakas para hindi makalikha ng ingay. Hindi niya inaasahan ang ganito katinding pagtutol. Akala niya, sa hirap ng buhay ni Lira, madali itong papayag. Ngunit nagkamali siya. May dignidad ang babaeng ito, isang bagay na hindi niya nakita sa maraming babaeng nakilala niya sa kanyang mundo. Nasaktan niya ito, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng kirot. Lumipas ang ilang araw. Pinilit ni Lira na ibalik sa normal ang lahat. Nagtinda siya sa palengke, nag-alaga kay Miko, at pilit na iwinaksi sa isipan ang alok ni Dante. Pero ang mga salita nito ay nanatili, parang multo na bumubulong sa kanya tuwing gabi, lalo na kapag tinititigan niya si Miko habang natutulog. Magandang kinabukasan, edukasyon, seguridad, mga bagay na alam niyang mahihirapan siyang ibigay. Isang gabi, nagsimulang lagnatin si Miko. Noong una, inakala ni Lira na simpleng lagnat lang ito. Pinunasan niya ito ng maligamgam na tubig, pinainom ng gamot na nabili niya sa batika. Pero kinabukasan, mas tumaas pa ang lagnat nito. Nagsimula na rin itong magsuka at maging matamlay. Dinala niya ito sa health center. Binigyan ulit sila ng gamot, pero sabi ni Nurse Fe, kailangan ng obserbahan ng mabuti. Kung hindi bumaba ang lagnat o lumala pa, kailangan na itong dalhin sa ospital sa kabilang isla, sa bayan. Takot na takot si Lira. Buong magdamag siyang nagbantay kay Miko. Hindi bumababa ang lagnat nito. Palahaw na ito ng iyak, at kapag tumigil, sobrang tamlay naman na halos hindi na gumagalaw. Halos hindi na rin ito dumididi. Alam ni Lira na kailangan na ni Miko ng mas maayos na gamutan. Pero paano? Ang pamasahe palang papuntang bayan ay malaki na. Paano pa ang bayarin sa ospital? Ang kaunti niyang ipon at ang pera sa wallet na itinago niya ay hindi sapat. Kahit ibenta pa niya lahat ng paninda niya, kulang pa rin. Desperada na siya. Napatingin siya sa natutulog na si Miko. Ang mukha nito'y namumula sa lagnat, ang paghinga ay mabigat. Tumulo ang luha ni Lira. Kasalanan ba niyang hindi niya kayang ibigay ang pangangailangan ng bata? Sa gitna ng kanyang pag-iyak at pag-aalala, biglang may kumatok sa pinto. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Si Dante. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Dante ang sitwasyon. Siguro ay may nakapagsabi, o baka nagkataon lang. Pero ang ekspresyon sa mukha ni Dante ay hindi nagtatanong. Puno ito ng pag-aalala. Nakita nito ang kalagayan ni Miko na nakahiga sa banig. Anong nangyari? Tanong nito, ang boses ay may halong pagmamadali at tunay na pagkabalisa.
Hindi nakasagot si Lyra, humihikbi lang siya. Hindi na naghintay ng paliwanag si Dante. Lumapit ito kay Miko, hinipo ang noo nito. Ang taas ng lagnat niya. Kailangan na siyang madala sa ospital. Ngayon na, walang pag-aalinlangan sa boses nito. Agad itong kumilos. Tumawag ito sa telepono, isang mamahaling cellphone na ngayon lang nakita ni Lyra. Nag-aayos ito ng mabilis na transportasyon, isang pribadong bangka, hindi ang pampublikong lantsa. Magbihis ka, Lyra. Isama mo ang mga importanteng gamit ninyo. Aalis tayo ngayon din, utos nito, pero hindi mayabang ang tono, kundi puno ng urhensya. Natigilan si Lyra. Nakatingin lang siya kay Dante habang ito'y kumikilos, nagbibigay ng instruksyon sa kausap sa telepono. Ito ang lalaking inalok siya ng kasunduan kapalit ng pera. Ito ang lalaking sinigawan niya at tinanggihan. Ngunit ngayon, ito ang tanging pag-asa niya para maisalba ang buhay ni Miko. Nagsimula siyang magduda sa sarili niya. Dapat ba siyang tumanggi sa tulong ng ama, ng posibleng ama ng bata? Ang pride ba niya ay mas importante kaysa sa kaligtasan ni Miko? Tumingin siya kay Miko, na mahinang umuungol sa banig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dante, na ngayon ay papalapit na ulit sa kanya, ang mga matay puno ng determinasyon at pag-aalala para kay Miko. Ang puso ni Lyra ay nagtatalo. Galit siya kay Dante dahil sa alok nito, pero hindi niya may kakaila ang tulong na ibinibigay nito ngayon. Ang tulong na hindi niya kayang tanggihan para sa kapakanan ng batang napamahal na sa kanya ng husto. Dapat ba siyang kumapit sa galit niya, o lunukin ang pride para kay Miko? Ang kasunduan ay nakasusuklem, pero ang tulong na inaalok nito ngayon, ito ba ay bahagi pa rin ng kasunduan, o may iba ng dahilan? Sa ilalim ng mabigat na sitwasyon, ang mga pader na itinatayo ni Lyra sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Ang mga araw sa ospital sa bayan ay lumipas na parang isang panaginip na puno ng pag-aalala, pagod, ngunit may kasama ring hindi inaasahang pagbabago. Si Miko, sa awa ng Diyos at sa tulong ng mga doktor na si Dante mismo ang humanap at nagbayad, ay unti-unting gumaling. Bumaba ang lagnat nito, bumalik ang sigla, at muling lumakas kumain. Si Lyra, bagamat puyat at pagod sa pagbabantay, ay hindi mapawi ang ngiti sa tuwing makikita ang pagbuti ng kalagayan ng bata. Sa buong panahong iyon, si Dante ay naging anino nilang dalawa. Hindi siya umalis sa bayan. Siya ang umasikaso sa lahat ng bayarin sa ospital, mga halagang alam ni Lyra na kahit pagsamasamahin pa niya ang kita niya sa chicharon sa loob ng ilang taon ay hindi niya mapupunan. Siya ang nagdadala ng pagkain para kay Lyra, minsan ay mga prutas para kay Miko. Siya ang kausap ng mga doktor. Tahimik lang siyang gumagalaw sa paligid, hindi nagtatanong tungkol sa kasunduan, hindi nagpipilit, pero ang presensya niya ay ramdam na ramdam, isang presensyang nagbibigay ng seguridad na pilit tinatanggihan ng isip ni Lyra, ngunit unti-unting tinatanggap ng puso niyang pagod na. Hindi niya maintindihan ang sarili. Dapat ay naiilang pa rin siya kay Dante. Dapat ay nandyan pa rin ang galit dahil sa mapanlamang nitong alok. Pero habang pinagmamasdan niya itong maingat na hinihimas ang likod ni Miko para mapadighay ito, bagamat halatang hindi sanay, o habang nakikita niya ang pag-aalala sa mga mata nito kapag may nararamdamang kakaiba si Miko, ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Nakikita niya ngayon hindi lang ang malamig at aroganteng CEO na nag-alok ng kasal para sa sariling interes, kundi isang lalaking may tinatagong kabutihan, isang lalaking marunong mag-alala, isang lalaking nagpapakita ng ibang side na hindi niya inaasahan. Nang tuluyan ng makalabas si Miko sa ospital, iginiit ni Dante na hindi pa sila maaaring bumalik agad sa Isla Amara. Kailangan daw ng bata ng mas malinis na kapaligiran para sa tuluyang paggaling at para na rin sa mga follow-up check-up. Bago pa man makaprotesta si Lyra, sinabi ni Dante na may inayos na siyang pansamantalang matutuluyan nila, isang maliit ngunit kumpletong apartment unit na malapit lang sa ospital. Para hindi na kayo mahirapan ni Miko sa biyahe, sabi ni Dante, iniwasan ang mga mata ni Lyra. Ako na ang bahala sa lahat. Hanggang sa masigurado nating tuluyan ng magaling ang bata. Walang nagawa si Lyra kundi pumayag.
Sa isang banda, alam niyang ito ang pinakamabuti para kay Miko. Sa kabilang banda, ang ibig sabihin nito ay mananatili silang magkakasama ni Dante sa ilalim ng isang bubong, kahit pa sa magkaibang kwarto. Ang sitwasyong pilit niyang iniiwasan ay naroon na. Ang mga unang araw sa apartment ay puno ng ailangan. Pilit na umiiwas si Lyra na makasabay si Dante. Maaga siyang naghahanda ng pagkain para sa kanila ni Miko, at pagkatapos ay nagkukulong sila sa kwarto. Ngunit si Dante, tila may ibang plano. Kakatok ito sa pinto, magtatanong kung ano ang kailangan nila, minsan ay may dalang laruan para kay Miko. Isang hapon, naabutan ni Dante si Lyra na nahihirapang magpakain kay Miko na ayaw ibuka ang bibig. Walang sabi-sabing kumuha si Dante ng isang maliit na larwang kotse at nagsimulang paandarin ito sa mesa habang gumagawa ng mga tunog. Engine! Paparating na ang airplane! Open the hangar, Miko! Napatingin si Miko sa laruan, bahagyang bumukas ang bibig nito sa pagkamangha. Mabilis na isinubo ni Lyra ang kutsara ng lugaw. Nagkatinginan sina Lyra at Dante, at sabay silang natawa ng mahina. Isang simpleng sandali, pero nag-iwan iyon ng init sa dibdib ni Lyra. Unti-unti, nasanay na sila sa presensya ng isa't isa. Nakikita ni Dante kung paano alagaan ni Lyra si Miko ng buong puso ang pagpupuyat nito, ang pagpapasensya, ang mga kanta at kwentong pambata na alam nito. Nakikita niya ang simpleng ganda nito kapag hindi ito nakaayos, kapag pawisan ito sa paghahabol kay Miko na nagsisimula ng gumapang, kapag nakangiti ito habang pinagmamasdan ang bata. Si Lyra naman, nasaksihan niya ang pagiging maalalahanin ni Dante sa mga maliliit na bagay. Ang pag-aayos nito ng sirang gripo sa kusina nang hindi niya hinihiling. Ang pagbili nito ng mga paborito niyang prutas na nabanggit lang niya minsan. Ang pag-upo nito sa sala ng tahimik habang pinapatulog niya si Miko sa kwarto, na para bang nagbabantay lang. Nagsimulang mabura ang imahe ng aroganteng CEO. Napalitan ito ng isang Dante na may mga sugat din pala, na marunong ding maging malumanay, na tila naghahanap din ng pamilya. Isang linggo ng umaga, naisipan ni Dante na mamasyal sila. Para makalanghap naman ng sariwang hangin si Miko, sabi niya. Nagdala sila ng maliit na banig at ilang pagkain sa isang park na malapit sa dagat. Isang simpleng picnic. Habang naglalaro si Miko sa damuhan, masaya itong gumagapang-gapang sa pagitan nila ni Lyra. Tumatawa ito, pumapalakpak. Sa isang sandali, tumigil ito sa paglalaro, tumingin kay Dante na noon ay nakangiting pinapanood siya, at itinuro ito gamit ang maliit niyang daliri. Ang dalawang pantig na iyon ay parang bombang huminto sa lahat. Natigilan si Lyra, nanlaki ang mga mata. Napatingin siya kay Dante. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha nito, ang panlalaki ng mga mata, ang bahagyang pagbukas ng bibig. Pagkatapos ay dahan-daang ngumiti si Dante, isang ngiti na hindi pilit, isang ngiti na umabot sa mga mata nito, puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Lumuhad ito para magpantay sila ni Miko. Yes, Miko, tanong ni Dante, ang boses ay malambing at may halong panginginig. Umabot si Miko at hinawakan ang pisngi ni Dante. Papa, sabi nitong muli, mas malinaw na ngayon. Parang may kung anong mainit na tumusok sa puso ni Dante. Hindi niya inaasahan iyon. Ang tawaging papa ng batang ito na pinaghihinalaan niyang anak niya. Ibang klase ang tama. May kung anong bahagi sa kanya na nabuo, na napunan. Parang may kung anong mainit na tumusok sa puso ni Dante. Hindi niya inaasahan iyon. Ang tawaging papa ng batang ito na pinaghihinalaan niyang anak niya. Ibang klase ang tama. May kung anong bahagi sa kanya na nabuo, na napunan. Ang pakiramdam ay mas matindi pa sa kahit anong tagumpay na nakamit niya sa negosyo. Napatingin siya kay Lyra. Nakita niya ang gulat pa rin sa mukha nito, pero may halong ibang emosyon pagkalito. Marahil ay kaunting kirot, at hindi niya masabi kung ano pa. Agad na umiwas ng tingin si Lyra, pinulot ang isang laruan at inabot kay Miko, na para bang gustong ibahin ang usapan, o burahin ang nangyari. Ngunit ang salitang iyon ay nanatili sa hangin, nag-iwan ng marka sa tahimik nilang picnic. Nang mga sumunod na sandali, naging mas tahimik sila, parehong nag-iisip. Si Lyra, gulong-gulo ang isip.
Bakit papa ang unang salitang nabigkas ni Miko? At bakit kay Dante pa? Hindi ba dapat mama muna? O nana para sa kanya? Ang kirot na naramdaman niya ay hindi dahil sa selos, kundi dahil sa paalala ng komplikadong sitwasyon nila. Si Dante naman, tila nabuhayan ng loob. Ang salitang papa mula kay Miko ay parang isang kumpirmasyon sa kanyang mga hinala, isang senyales na tama ang nararamdaman niyang koneksyon sa bata. At dahil doon, nagsimulang magbago rin ang pananaw niya sa kasunduang inalok niya kay Lyra. Hindi na lang ito tungkol sa kumpanya. Tungkol na rin ito kay Miko. At, marahil, tungkol na rin kay Lyra. Gabi na nang makabalik sila sa apartment. Tulog na si Miko sa mga bisig ni Lyra. Maingat niya itong inihiga sa crib sa kwarto. Paglabas niya, naabutan niya si Dante na nagtitimpla ng kape sa kusina. Gusto mo, alok nito? Tumango lang si Lyra at naupo sa maliit na dining table. Tahimik silang pareho habang hinihintay na matapos ang kape. Ang nangyari kanina sa park ay parang isang elepanteng kasama nila sa loob ng kwarto. Lyra, basag ni Dante sa katahimikan, iniabot ang isang tasa ng kape kay Lyra. Tungkol sa alok ko dati. Napahigpit ang hawak ni Lyra sa tasa. Ito na ba yun? Muli na naman ba niyang ipipilit ang kasunduan? Alam kong nagalit ka, at naiintindihan ko kung bakit pagpapatuloy ni Dante, umupo sa silyang kaharap niya. Mali ang paraan ko ng pag-aalok. Mukha akong pera, mukha akong walang pakialam. Tumingin siya sa mga mata ni Lyra. Pero hindi na lang yun ang dahilan ngayon. Huminga siya ng malalim. Sa mga araw na nakasama ko kayo, nakita ko kung gaano kakabuting ina kay Miko. Nakita ko kung gaano mo siya kamahal. May kung anong lamambat sa ekspresyon niya. At si Miko, Lyra, hindi ko maitatanggi ang nararamdaman ko para sa kanya. Lalo na pagkatapos ng nangyari kanina. Dante, nagkakamali ka lang, hindi ako nagkakamali. Lyra, putol nito, may kasiguraduhan sa boses. Alam kong may connection kami. At gusto kong maging bahagi ng buhay niya, hindi lang dahil sa kumpanya, kundi dahil gusto ko. Tumingin siya kay Lyra, mas malalim, mas personal ang tingin. At gusto ko ring maging bahagi ng buhay mo. Natigilan si Lyra. Ang init ng kape sa kanyang mga kamay ay tila gumapang sa buo niyang katawan. Ano ang ibig sabihin ni Dante? Nagugustuhan na kita, Lyra. Pag-amin ni Dante, ang boses ay mahina pero klaro. Hindi ko inaasahan. Hindi ko plinano. Pero ito ang nararamdaman ko. Nakikita ko ang lakas mo, ang puso mo, at hinahangaan kita. Nagugustuhan na kita, Lyra. Pag-amin ni Dante, ang boses ay mahina pero klaro. Hindi ko inaasahan. Hindi ko plinano. Pero ito ang nararamdaman ko. Nakikita ko ang lakas mo, ang puso mo, at hinahangaan kita. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang kilig at kasabay na takot kay Lyra. Kilig, dahil sa kaibuturan ng puso niya, may parte sa kanya na nagsisimula na ring makaramdam ng higit pa sa pasasalamat para kay Dante. Takot, dahil ang mundo nila ay napakalayo sa isa't isa. Ang pag-amin ni Dante ay komplikado, at hindi niya alam kung paano ito tatanggapin. Bago pa man siya makasagot, bago pa man maproseso ng isip niya ang lahat, isang malakas na katok sa pinto ng apartment ang palm unit sa kanilang sandali. Nagkatinginan sila ni Dante, parehong nagtataka. Sino naman kaya ang kakatok ng ganoong oras ng gabi? Tumayo si Dante para buksan ang pinto. Pagbukas nito, isang babae ang tumambad sa kanila. Maganda ito, sopistikada ang ayos, nakasuot ng mamahaling damit na halatang hindi pang probinsya. May dala itong maliit na malita. Ang mga mata nito ay agad na napako kay Dante, pagkatapos ay lumipat kay Lyra na nakatayo sa likuran ni Dante, at sa huli, ang tingin nito ay napunta sa loob ng apartment, tila may hinahanap. Dante, darling, sabi ng babae, ang boses ay matamis ngunit may halong pagkairita. Finally, I found you. Hindi ka man lang nagparamdam pagkatapos ng, well, you know. Nag-alala ako, nangunot ang noo ni Dante. Clarice, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito ako? Ang babae, na nagpakilalang si Clarice, ay ngumiti ng matamis kay Dante,
ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata nang muli siyang sumulyap kay Lyra. Oh, connections, darling. You know I always find a way. Pumasok siya sa loob ng apartment na parang pag-aari niya ito, hinayla ang maliit na Melita. So, this is where you've been hiding? Quite simple. At sino naman siya, tanong niya, tinutukoy si Lyra na may bahid ng pagmamaliit sa tono. Hindi nakasagot agad si Dante, halatang nabigla at hindi gusto ang pagdating ni Clarice. Si Lyra naman ay parang napako sa kinatatayuan, pinapanood ang eksena na parang isang tagalabas. Sino ang babaeng ito? Bakit darling ang tawag niya kay Dante? Ang pag-amin ni Dante kanina ay biglang nawala ng saysay, napalitan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Clarice, this is Lyra, pakilala ni Dante, may diin sa bawat salita. Lyra, si Clarice, isang kakilala mula sa Maynila. Kakilala lang, Dante, tumawa si Clarice, isang tawang pilit. Don't be shy. We're more than that, aren't we? Lumapit siya kay Dante at kumapit sa braso nito, tila ipinapakita kay Lyra ang kanilang ugnayan. Naramdaman ni Lyra ang kirot ng selos, kasabay ng pagkadismaya. Ito ba ang babae sa nakaraan ni Dante? Ang babaeng marahil ay bahagi pa rin ng buhay nito? Ngunit ang atensyon ni Clarice ay hindi na natili kay Dante. Bigla itong lumingon sa direksyon ng kwarto kung saan natutulog si Miko. Tila may narinig siyang mahinang ungol mula roon. Wait, is that a baby? Tanong ni Clarice, biglang nag-iba ang ekspresyon. Nawala ang pagiging palabiro, napalitan ng matalas na tingin. Kaya pala nandito ka, Dante? Dahil sa bata, naglakad si Clarice patungo sa pinto ng kwarto ni Miko, hindi na hinintay ang sagot ni Dante o ang permiso ni Lyra. Sumunod si Dante, sinusubukang pigilan ito. Clarice, huwag kang pumasok, pero huli na. Binuksan ni Clarice ang pinto at sumilip sa loob. Nakita niya si Miko na natutulog sa crib. Nanlaki ang mga mata niya, at pagkatapos ay isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpakilabot kay Lyra. Humarap si Clarice kina Dante at Lyra, ang mga matay nagliliyab sa tagumpay. Siya nga, sabi niya, halos pabulong ngunit puno ng kasiguraduhan. Tumingin siya kay Dante. Ang anak ko. Ang anak natin, Dante. Natulala sina Dante at Lyra. Ano? Sabay nilang sabi. Yes, tumango si Clarice, ang mga matay nagluluha na ngayon, ngunit halatang peke ang mga ito para kay Lyra. Si Miko. Anak ko siya. Nagkaroon lang ng problema noon kaya kinailangan ko siyang iwan pansamantala. Pero hinanap kita agad, Dante. Hindi ko alam kung nasaan ka. At ngayon, nakita ko na kayo. Lumapit siya kay Lyra, ang matamis ng ngiti ay nawala, napalitan ng malamig at mapagmataas na tingin. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya, ha? Sabi ni Clarice, ang tono ay parang pinupuri ang isang katulong. Pero hanggang dito na lang ang papel mo. Tinitigan niya si Lyra mula ulo hanggang paa. Anak ko si Miko. Nakuha mo lang siya sa bangka, di ba? You were just a temporary caregiver. Ngayong nandito na ang tunay niyang ina, pwede ka nang umalis. Ang mga salita ni Clarice ay parang mga punyal na tumarak sa puso ni Lyra. Ang lahat ng pagmamahal, pag-aalaga, at sakripisyo niya para kay Miko ay biglang binalewala. Ang pag-asa na unti-unting nabubuo sa pagitan nila ni Dante ay biglang naduraj. Ang babaeng ito, na bigla na lang sumulpot, ay inaangkin si Miko at ipinapamukha sa kanya na wala siyang karapatan. Napatingin siya kay Dante, naghahanap ng sagot, ng tulong, ng kahit anong senyales na hindi ito totoo. Ngunit ang nakita niya ay isang Dante na tulala rin, gulong-gulo ang isip, nakatingin kay Clarice na para bang hindi makapaniwala, ngunit may bahid din ng pag-aalinlangan sa mga mata. Ang matamis na sandali ng pag-amin kanina ay parang isang malayong alaala na lamang. Ang apartment na nagsilbing pansamantalang tahanan nila ay biglang naging isang entablado ng kaguluhan, pagdududa, at posibleng kataksilan. Ang pusong nagising sa di inaasahan ay ngayon ay nahaharap sa isang bangungot na hindi nito pinaghandaan. Ang mga salita ni Clarice ay parang yelong bomb alat sa buong apartment. Anak ko si Miko. Anak natin, Dante.
Ang kasinungalingan ay inihatid ng may kasamang pekeng luha at isang pag-angkin na kasing lamig ng hangin sa labas. Si Lyra ay parang binuhusan ng malamig na tubig, ang puso niya ay nagkapira-piraso sa narinig. Ang pag-amin ni Dante kanina, ang unti-unting pag-usbong ng pag-asa at pagmamahal, lahat ay naglaho na parang bula. Ang tanging naroon ay ang mapait na katotohanan o ang pinaniniwalaan niyang katotohanan na siya ay pansamantala lamang. Isang tagapag-alaga na kailangang umalis kapag dumating na ang tunay na nagmamay-ari. Si Dante naman, matapos ang unang pagkabigla, ay pinagmasdang mabuti si Clarice. May kung anong hindi tama. Oo, nagkaroon sila ng panandaliang ugnayan noon, isang pagkakamaling pinagsisihan niya, ngunit wala siyang natatandaang nabuntis ito. At ang tiyempo, masyadong perpekto, masyadong kalkulado ang pagdating nito, kasabay ng pressure na nararamdaman niya mula sa kanyang pamilya tungkol sa pag-aasawa at sa pagpasa ng kontrol ng kumpanya. Ang mga mata ni Clarice, kahit nagluluha, ay may kislap ng pagkalkula, hindi ng tunay na pagmamahal ng isang ina. Clarice, hindi ito ang tamang oras para pag-usapan to, mariing sabi ni Dante, hinayla ito palayo sa pinto ng kwarto ni Miko. Tumingin siya kay Lyra, nakita niya ang pagkadurog sa mga mata nito, at mas lalong tumibay ang hinala niya laban kay Clarice. Umalis ka muna. Umalis. Dante, kara-rating ko lang. Hinanap kita. Hinanap ko ang anak ko, giit ni Clarice, gumaganap pa rin sa papel ng isang desperadong ina. Sinabi kong umalis ka na, mas matigas na sabi ni Dante, kinuha ang braso nito at akmang hihilahin palabas. Ngunit si Lyra ang unang kumilos. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, huminga ng malalim, at hinarap silang dalawa. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Hayaan mo siya, Dante, sabi ni Lyra, ang mga matay nakaiwas. Kung siya nga ang ina ni Miko, karapatan niyang makasama ang anak niya. Bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa sarili niyang puso. Ako na ang aalis. Lyra, hindi, sabay na sabi ni Dante at sa pagkagulat ng lahat, ni Clarice. Anong aalis ka? Tanong ni Clarice, may bahid ng panik sa boses. Hindi ito ang inaasahan niyang mangyayari. Ang plano niya ay gamitin ang bata para makuha si Dante, hindi para paalisin si Lyra agad-agad ng walang gulo. Ngunit si Lyra ay desidido na. Ang kapakanan ni Miko ang pinakamahalaga. Kung ang babaeng ito ang tunay niyang ina, kahit gaano kasakit, kailangan niyang tanggapin. Ayaw niyang lumaki si Miko na may hinanakit dahil ipinagkait sa kanya ang ina. Salamat sa lahat, Dante, sabi ni Lyra, tumingin saglit kay Dante, puno ng pasasalamat at hindi masabing sakit. Pagkatapos ay tumalikod na siya, patungo sa kwarto para kunin ang iilang gamit niya at ni Miko. Handa siyang ibigay si Miko kay Clarice, kahit alam niyang madudurog siya. Ang determinasyon ni Lyra ang nagtulak kay Dante na kumilos. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Hinawakan niya ang braso ni Lyra. Sandali lang, Lyra. Huwag kang umalis. May kailangan lang akong linawin. Binitiwan niya si Lyra at hinarap si Clarice nang may malamig na galit. Tumawag ako ng mga tao para imbestigahan ka, Clarice. Simula pa lang nang umalis ako sa Maynila, pinahanap na kita para sa ibang bagay, pero hindi ka matagpuan. At ngayon, bigla kang susulpot dito? Sabihin mo ang totoo. Natigilan si Clarice. Ang pagkukunwari ay unti-unting nababakbak sa kanyang mukha. Anong pinagsasabi mo, Dante? Siyempre, hinanap kita. Tungkol sa anak natin. Wala tayong anak, Clarice, mariing sabi ni Dante. Naaalala ko lahat. At kung may anak man tayo, bakit ngayon ka lang nagpakita? Bakit sa isang isla mo iniwan ang bata? Kung saan alam mong hindi kita madaling mahahanap. Naglabas siya ng telepono. May nakausap na akong investigator. Hiningi ko ang records mo sa ospital. Wala kang record ng panganganak sa mga panahong sinasabi mong ipinanganak si Miko. Namutla si Clarice, nawala na ang lahat ng pagkukunwari. Napalitan ito ng takot at galit. So, ano kung hindi ko siya anak? Sigaw ni Clarice, nakita ko lang din siya. Aksidente, pero nakita ko ang oportunidad. Kailangan mo ng asawa't anak para makuha mo ang kumpanya, di ba? Eto na, Dante, ako na. Ako ang pakasalan mo, gamitin natin ang bata.
Pareho tayong makikinabang. Ang buong katotohanan ay lumabas na hindi anak ni Clarice si Miko. Iniwan lang din ito ng kung sino, at nakita ni Clarice bilang isang paraan para manipulahin si Dante at makuha ang yaman at posisyon na matagal na niyang inaasam. Nasuklam si Dante sa narinig. Si Lyra naman, kahit nasaktan sa pagiging kasangkapan lang pala ni Miko sa plano ni Clarice, ay nakaramdam din ng kaunting ginhawa. Hindi ina ni Miko si Clarice. Ngunit ang tanong ay nananatili, sino ang tunay na mga magulang ni Miko? At ano ang mangyayari sa kanila ngayon? Itinaboy ni Dante si Clarice palabas ng apartment, hindi na pinakinggan pa ang mga pagbabanta at panunumbat nito. Nang silang dalawa na lang ni Lyra ang naiwan, kasama ang natutulog na si Miko sa kabilang kwarto, isang mabigat na katahimikan ang namagitan. Lumapit si Dante kay Lyra. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Lyra, patawarin mo ako. Sa gulo na naidulot ko. Sa pag-aalok ko ng kasunduan. Sa pagdating ni Clarice, tumingin siya sa mga mata ni Lyra. Pero ang sinabi ko kanina, ang nararamdaman ko para sa'yo, totoo yun. Umiling si Lyra, pilit binabawi ang mga kamay. Dante, masyadong magulo. Hindi tayo para sa isa't isa. At si Miko, hindi natin alam kung saan siya galing. Paano kung may tunay na pamilyang maghanap sa kanya? Kung may maghanap man, haharapin natin, sabi ni Dante. Pero hanggat wala, tayo ang pamilya niya, Lyra. Ikaw ang ina niya sa puso. At gusto kong maging ama niya. At asawa mo, hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil mahal kita. Muling umagos ang luha ni Lyra, ngunit ngayon ay dahil sa pagkalito at sa init ng mga salita ni Dante. Mahal siya nito? Posible ba yun? Ilang araw ang lumipas. Pinili ni Dante na harapin ang kanyang pamilya at ang board ng kumpanya. Marami ang tumutol sa desisyon niyang huwag nang ituloy ang pag-aasawa para sa negosyo, at lalo na nang malaman nila ang tungkol kay Lyra at Miko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagpatinag si Dante. Isang malaking press conference ang ipinatawag, di umano'y para i-anunsyo ang kanyang nalalapit na kasal, isang bagay na inaasahan ng marami na gagawin niya para makuha ang kontrol sa Velasco Corp. Naroon ang lahat ng media, ang mga maimpluwensyang tao sa mundo ng negosyo, at ang kanyang pamilya na may pag-asang gagawin niya ang tamang bagay. Ngunit binaygo sila ni Dante. Tumayo siya sa podium, hindi bilang CEO na uhaw sa kapangyarihan, kundi bilang isang lalaking natagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay. Maraming salamat sa pagdalo ninyo, simula niya, kalmado ngunit may diin ang boses. Ipinaalam sa akin ng aking pamilya at ng board ang kanilang kagustuhan na ako'y mag-asawa para sa katatagan ng ating kumpanya. Huminto siya sandali, iginala ang tingin sa mga taong nag-aabang. Ngunit nandito ako ngayon hindi para i-anunsyo ang isang kasal para sa negosyo, pagpapatuloy niya. Nandito ako para ipakilala sa inyo ang pamilya ko. Nagulat ang lahat. Mula sa gilid ng stage, lumabas si Lyra, hawak ang kamay ni Miko na ngayon ay masigla na at nakangiti. Simple lang ang suot ni Lyra, walang mamahaling alahas, ngunit ang kanyang dignidad at ang pagmamahal sa mga mata niya habang nakatingin kay Miko ay hindi matatawaran. Final alliance sila ni Dante papunta sa gitna. Hinawakan niya ang kamay ni Lyra at hinarap ang mga kamera at ang mga mapanuring mata ng lipunan. Ang babaeng ito, sabi ni Dante, itinaas ang kamay ni Lyra, ay si Lyra. Ang babaeng nagturo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal at katapangan. Ang babaeng pinili kong makasama habang buhay. Ang asawa ko, nagkaroon ng bulungan at pagkaingay sa audience. Asawa? Kailan sila ikinasal? At ang batang ito, sabi ni Dante, hinaplos ang buhok ni Miko, ay si Miko. Ang aming anak, isang mas malakas na bulungan ang umalingaw-ngaw. Hindi ito ang inaasahan ng lahat. Alam kong marami kayong tanong, sabi ni Dante. Pero simple lang ang sagot ko. Mas pinipili ko ang pamilyang ito kaysa sa kahit anong posisyon o kayamanan. Kung ang pagmamahal ko sa kanila ay hindi katanggap-tanggap para sa kumpanya, handa akong bumitiw. Isang matapang na desisyon. Pinakawalan niya ang negosyo para sa pamilya. Pagkatapos ay yumuko siya at hinalikan si Lyra sa harap ng lahat, isang halik na puno ng pagmamahal, pangako, at pagtanggap. Pagkatapos ay niyakap niya si Miko.
Isang yakap na nagsasabing, kami na ang pamilya mo. Si Lyra, sa mga sandaling iyon, ay tuluyang tinanggap ang pagmamahal ni Dante. Hindi na bilang utang na loob dahil sa pagtulong nito sa kanila, hindi bilang isang kasunduan, kundi bilang isang pantay. Isang pagmamahal na pinili siya, na ipinaglaban siya. Makalipas ang ilang buwan, sa Isla Amara. Ang buhay ay bumalik sa simple, ngunit mas makulay. Pinili ni Dante at Lyra na manirahan sa isla. Ginamit ni Dante ang bahagi ng kanyang personal na yaman para magtayo ng isang maliit na resort na nagbibigay trabaho sa mga taga-isla, habang si Lyra naman ay tumutulong sa pamamahala nito, gamit ang kanyang kaalaman sa pakikitungo sa mga tao. Hindi na siya nagtitinda ng chicharon, ngunit nanatili siyang simple at mapagkumbaba. Kasagsagan ng taunang fiesta sa Isla Amara. Ang buong paligid ay puno ng banderitas, tugtugan, tawanan, at amoy ng masasarap na pagkain. Sa plaza, sa gitna ng kasiyahan, si Miko, na ngayon ay bibo ng naglalakad at tumatakbo, ay masayang sumasayaw-sayaw sa tugtog ng banda, hawak ang isang maliit na lobo. Sa gilid, magkahawak kamay na pinapanood siya ni Dante at Lyra. Ang mga mata nila ay puno ng pagmamahal at kaligayahan. Wala na ang mga bakas ng sakit at pag-aalinlangan. Ang naroon na lang ay ang init ng kanilang pagmamahalan at ang pangarap para sa kanilang pamilya. Mahal kita, Lyra, bulong ni Dante, hinigpitan ng hawak sa kamay ni Lyra. Mahal din kita, Dante, sagot ni Lyra, isinandal ang ulo sa balikat nito. Ang pagtatagpo nila sa gitna ng ulan, ang sanggol na natagpuan sa ilalim ng bangka, ang mga pagsubok at kasinungalingan lahat ng iyon ay nagdala sa kanila sa sandaling ito. Isang bagong simula sa Isla Amara, hindi na dahil sa isang kasunduan, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa isang pag-ibig na sinubak ng panahon, pinatatag ng mga paghihirap, at sa huli, nagwagi. Sa ilalim ng makulay na ilaw ng fiesta, ang kanilang pamilya ay buo, masaya, at nagmamahalan.